O ayan, pinatakas daw si Bato ng Senado, especially ni Robin Padilla at saka ni Cayetano. Kontrahin ko kasi hindi ka tanggap-tanggap. Kasi alam mo, diyan sa Resolution 44, under protective custody. Hindi naman siya naka-house arrest. Ibig sabihin ng under protective custody, dapat siya pa nga yung magtago doon sa loob ng Senado. Naintindihan nyo? Dapat siya pa nga yung magsumiksik doon sa Senado. Kasi pag sinabi mong pinatakas, ibig sabihin, kinukulong siya ng Senado. Eh hindi eh. Kapag ka ikaw ay pinoproteksyonan, ikaw ba'y aalis sa proteksyon? Di ba? Parang, asan ang logic? Dapat nga nagtatago pa si Bato sa Senado para maproteksyonan siya. Pero hindi porket pinoproteksyonan siya ng Senado, ibig sabihin ay wala siyang layang umalis. Kasi hindi naman siya inaaresto ng Senado. Hindi naman siya naka-house arrest. Ibig sabihin, kinulong siya doon kasi may nagawa siyang pagkakasala o na-contempt siya or something like that. Yun, kapag umalis yun ang tinatawag na nakatakas. Pero kapag ikaw ay under protection ng Senado, ibig sabihin, iniingatan ka nila, pero option mo, bahala ka kung gusto mo umalis ka, pero wala na silang pananagutan doon kasi umalis ka na ng Senado. Naintindihan nyo? Pero kapag ikaw naman ay sinabihan na ikaw ay contempt, kulong ka sa Senate ganyan, tapos kinulong ka sa Senate building. Yun ang pagkakataon na kapag ikaw ay umalis ng Senate building, ang tawag na doon takas. So, paano na kaya pag sa Pilipinas naman? Ayan ha, huwag na natin pag-usapan yung warrantless arrest ha. Pag-usapan na lang natin yung arrest with a warrant. Dito sa Pilipinas, under the Philippine law, who is qualified? Only designated peace officer, law enforcement agent holding a valid warrant of arrest issued by a judge are qualified to execute it. O, di ba? Tandaan nyo yung word na only designated peace officer, law enforcement agent holding a valid warrant of arrest issued by a judge are qualified. So, paano naman yung mga senador? Peace officer ba sila? Diba? Parang hindi naman. So, ang itatanong nyo sa akin next dyan is alam naman nila na may ICC warrant. Pero bakit pinaalis? Kaya nga ang gulo-gulo, kasi nga dapat nga linawin na yan, kasi academic pa yan. So, valid ba sa Pilipinas yung arrest warrant ng ICC? O hindi? Kung valid man yon dito sa Pilipinas, ano ang procedure na dapat gawin kapag ka mag-aaresto na gamit ang warrant ng ICC? So yung mga bagay na yan, itinatanong pa sa Supreme Court. So wag tayong manguna kasi mamaya ma-eme-eme tayo. Baka pati ako mapahiya kasi hindi porket naman medyo nag-i-inclined ako sa green, sasabihin ko, ay hindi valid yan, ganyan. Siyempre, naniniwala sila ba to na hindi nila kinoconsidered yung ICC warrant? Pero yung mga natural, yung mga kaaway, yun ang pinangangalandakan nila lagi yung ICC warrant. Kasi nga, nasa Rule 58 something, nakalimutan ko na naman, na dating yaan ay ginagamit as a partner treaty ng ICC. Wala na nga tayo sa ICC. Pero ang dami-dami pang usapin tungkol dyan. Ayoko talagang pangunahan, promise. Oo. Pero ang para sa akin lang, lahat ng inaaresto dapat dumadaan sa due process. At hindi mo pwedeng basta-basta damputin na lang. Yun lang ang para sa akin. Wala nang iba.